We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner! Good morning sa iyo, Kumusta ang partner. weekend? Maganda kasi hindi na umuulan masyado. That is Diba? right. Di nagjalan-jalan ka, partner. Hindi nga eh. Siyempre may mga ginawa rin tayo. Masarap mamasyal kung ganito yung ano. Bukas, tataas na naman, Nako. partner. Ang presyo ng produktong petrolyo, kaya kailangan ng magbigay ng ayuda ang gobyerno. Oo, more than 2 pesos na yung expected na maximum na pagtaas ng presyo ng langis. Paano na magtitipid ang mga may sasakyan? Nagbabalak ka pa naman na bumili ng sasakyan mo, partner. Depende yan sa presyo ng langis. Kung matutuloy o hindi. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, limitado ang supply ng regular milled rice na nagkakalaga ng 41 pesos kada kilo sa ilang pwesto sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Pahirapan daw ang pagkuha ng supply ng murang bigas. Kung mayroon man, hindi raw maganda ang kalidad nito. Sa ilang pwesto sa pamilihan, ubos na ang panindang regular milled rice. Palugi na raw nilang ipinaubos ang supply ng naturang bigas. Mga kapuso, sa mga motorista, makinig po kayo. Panibagong big-time oil price hike ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas. Sa ika-11 sunod na linggo, tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 60 centavos sa kada litro ng diesel. 1 peso and 70 centavos hanggang 2 pesos sa gasolina at 2 pesos hanggang 2 pesos and 30 centavos sa kerosene. Epektibo ang oil price hike bukas, September 19, 2023. Pamamahagi ng ayuda dahil sa oil price hike, hinihintay ng mga tsuper sa Pangasinan. May live report si Russell Simorio. Russell. Good morning, John, at good morning sa ating mga kapuso. Pero bad news para doon sa mga motorista, lalo't epektibo bukas. Ito nga ang panibago na oil price hike na ipatutupad ng mga kumpanya ng langis. Mabigat na sa bulsa ito para sa mga tricycle drivers, maging doon sa mga operators dahil sunod-sunod nga itong ipinatupad na oil price hike. Base sa nakuha nating datos mula sa Department of Energy mula July 11 kung saan nagsimula ito ang sunod-sunod na oil price hike, umabot na sa 14 pesos and 80 centavos ang itinaas sa kada litro ng diesel. Umakyat na sa 9 pesos and 85 centavos ang itinaas ng kada litro ng gasolina, habang pumalo na sa mahigit 13 pesos ang itinaas naman sa kada litro ng kerosene. Kaya talagang ito yung pasakit at kalbaryong kinakaharap ngayon ng mga tricycle drivers. Ang inaasahan ng mga tricycle drivers and operators dito sa bayan ng Mangaldan, ito ngang 1,000 pisong ayuda na manggagaling mula sa LTFRB alinsunod sa Fuel Subsidy Program. At para makuha pa natin ito ngang sentimiento, mga opinyon ng mga tricycle drivers, makakasama natin ang kanilang TODA President na si Sir Dante Soriano. Sir, good morning po. Good morning po, sir. Good morning ka manonood ng GMA Live News. Sir, hinihintay na po ba ng mga tricycle operators and drivers dito po sa inyong TODA itong ayuda na fuel subsidy, sir? Ay araw-araw na lang po tinatanong ko kung kailan darating yung fuel subsidy na manggagaling sa FTRB. Kasi lagi nila naririnig sa TV, radyo na binabalita na makakatagap na kami ng mga fuel subsidy. Pero hanggang ngayon wala pa rin. Itong pagtaas ng gasolina linggo-linggo ay malaking kalbaryo po sa amin. Halos ngayon 65.20 na po yung premium gasoline. Dagdag pa sa amin sa aming mga driver yan. Kasi yung gasolina namin na 250 na araw-araw, magiging 350 araw-araw. Kaya mas lalo kaming nabibigatan. Kumbaga, kahit isang tuka na lang yung inuwi naming pagkain sa mga pamilya namin. So
So malaki yung ibinaba ng kita ninyo sir sa kada araw dito sa ipinatupad po na sunod-sunod na oil price hike. Ay, napakalaking kalbaryo po sa amin yan. Yung linggo-linggo nagpapatupad sila ng oil price hike. Kaya sa aming mga nagtatricycle, napakalaking kalbaryo po sa amin yan. Kaya ang inaasahan lang namin, kahit kunting katiting lang po makita ng gobyerno, at yung inaasahan namin na fuel subsidy na manggagaling sa LTFRB ay makuha na. Kasi araw-araw po sa ginawa ng Diyos, lahat ng mga driver, tinatanong po ako, kagawad, kailan makukuha yung subsidy po natin. Si Sir Dante Soriano, ang TODA President ng mga tricycle drivers and operators dito sa bayan ng Mangaldan. At ito nga yung hinihintay ng mga tricycle drivers sa sana raw ay dumating na. Pero ay naman sa LTFRB, anumang araw ngayong linggo, inaasahan ng maipapamahagi itong ang fuel subsidy para sa mga apektadong motorista. Yan muna ang latest mula rito sa bayan ng Mangaldan. Balik sa iyo, Joanne. Maraming salamat, Russell Simorio. Pasintabi po mga kapuso na recover ng mga pulis ang bangkay ng mag-ina sa San Carlos City, Pangasinan. Posibleng ilang araw ng patay nang matagpuan ang katawan ng 42 anyos na babae at 13 anyos niyang anak sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Payar. Nagtaka raw ang ilang kaanak ng mga biktima dahil ilang araw nang hindi lumalabas ng bahay ang mag-ina. Nangangamoy na ang mga bangkay nang matagpuan. Negosyante ang babae at may live-in partner. Inaalam ng otoridad ang motibo at kung sino ang responsable sa krimen. Patay ang 13 anyos na binatilyo matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang sospek na sakay ng motorsiklo sa Barangay Pulay, Villasis, Pangasinan. Nakilalang biktima na si Charles Edward Cerquinia, grade 8 student, residente ng naturang barangay. Ayon sa kapatid, nagtitinda ng balot ang biktima sa isang lamay sa kapitbahay nang dumating ang mga sospek at pinagbabaril ang biktima. 3 tama ng bala ng baril ang tinamo ng biktima. Ayon pa sa kaanak, posibleng napagkamalan ng mga sospek ang biktima. Inimbestigahan na ito ng Villasis Police. Hustisyang sigaw ng mga kaanak ng biktima. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP na tututok sa investigasyon sa pagpatay kay Attorney Maria Sanyata Liwliwa Alzate sa Bangged, Abra. Ayon sa Public Information Officer ng Abra Police Provincial Office na si Police Captain Ronaldo Eslabra, inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga sospek na nakuhanan sa CCTV camera. Wala pa ring malinaw na motibo sa insidente. Tinitingnan nila ngayon ang iba't ibang anggulo kabilang na ang mga hinahawakang kaso ng abogada. Matatandang Enero ngayong taon nang ipagtanggol ni Alzate ang isang biktima umano ng illegal arrest at torture sa kamay ng mga pulis. Hanggang ngayon ay wala pang pahayag ang pamilya ng biktima. Pinagbubunot at sinunog ng pinagsanib puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency, Cordillera at Kalinga Police Provincial Office ang tinatayang 40,000 na fully grown marijuana. Nadiskubre ang mga tanim na marijuana sa 2 plantasyon sa Tinglayan, Kalinga. Nagkakahalaga ang mga ito ng 8 milyong piso. Walang naabutang cultivator sa isinagawang marijuana eradication. Mga kapuso, local thunderstorms mararanasan sa ilang panig ng bansa. Tutukan sa report. Mga kapuso, wala tayong bagyo o low pressure area na binabantayan ngayon sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang nakakaapekto ngayon sa Mindanao, habang makakaranas naman ng mga local thunderstorms ang ilang pang bahagi ng bansa. Ngayong umaga, asahan ng maayos na panahon sa halos buong Northern at Central Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pero pagsapit ng hapon, maghanda na sa pag-ulan. Posible ang heavy to intense rains sa ilang panig ng Cordillera Administrative Region, Pangasinan, Tarlac at Nueva Ecija. Kaya maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. 64 anyos na lalaki, cool na cool, sakay ng kanyang 6 feet tall na bisikleta sa Pili, Camarines Sur. Narito ang report. May signal light na, may busina pa. Kakaiba nga ang bisikletang ito ng 64 anyos na si Benito na mula sa bayan ng Libon, Albay.
Kaya naman tiyak na mapapa-second look ka dahil ang bisikleta ni Benito ay 6 feet ang taas at mas mataas pa kaysa sa kanya. Iba kaya ang mountain bike, pag nagbabike ako, ang mga bus, garo pinagkuyan ako, pipina. Araw ka din nga lang kao, dahil ako pinagkuyan. Sinda pa nag-kuyan sa kuya kong bisikleta. Taong 1980 pa nang ginawa niya ang kakaibang bisikletang ito. Dati raw ay 9 feet pa ang taas nito. Pero dahil nagkakaedad na siya, binawasan na niya ito. At kung sasakay at bababa naman sa kanyang bisikleta, tamang diskarte lang daw ang kailangan ayon kay Benito. Simple lang ang pedal ko, dahil man ako napapagan. Dahil problema, kung traffic, nailukso na ako. Ang 63 anyos naman na biker na si Tatay Francisco, hindi maiwasang mapahanga sa kapwa biker na si Benito nang minsang huminto ito sa pagbabike malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Pero meron ko itong makailing dahil matibay pa lang itong araw pa lang kayo itong technique niya. Hindi ko ito kaya. Ako na ito. Ang kwento itong mountain bike lang. Ayon pa kay Benito, tamang pang-ehersisyo raw ang benepisyo ng pagbibisikleta para sa tulad niyang senior citizen na. Kaya tanging panalangin na lamang ni Benito na magkaroon siya ng mabuting kalusugan para patuloy pa siyang makapagbisikleta at magbigay ng kasiyahan sa mga nakakakita sa kanya. Jessica Kalinog para sa Mornings with GMA Regional TV. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Inilabas na ng DepEd ang listahan ng 35 eskwelahan sa bansa na magiging pilot area ng matatag K-10 curriculum. Kasama rito ang ilang eskwelahan sa Cordillera Administrative Region, kabilang ang piling eskwelahan sa Baguio City, Benguet at Apayao. Meron din sa La Union, Isabela at Metro Manila sa Luzon. Habang ang ilan ay nakakalat din sa Visayas at Mindanao. Layo ng matatag curriculum na i-decongest ang kasalukuyang module na ginagamit ng mga estudyante at mag-focus lang sa mga key learning area at foundational skills. Sisimulan na sana itong ipatupad para sa school year 2023-2024 pero na-delay ang listahan ng pilot schools. Abala ang COMELEC sa hiring ng mga guro na magsisilbing electoral board para sa barangay at sangguniang kabataan election sa Dagupan City. 75 guro kasi ang natanggal sa listahan matapos madiskubreng may mga kaanak na kandidato sa eleksyon. Pero paglilinaw ng COMELEC, naging tapat ang mga guro at sila mismo ang nagsabing may mga kaanak silang kandidato. 1,161 na guro ang kailangan ng COMELEC para magsilbi sa eleksyon sa October 30. Social media account ng mga kandidato mahigpit na minomonitor ng Ilocos Sur COMELEC Provincial Office. Yan ang tinutukan live ni Ivy Hernando. Ivy? CJ, hindi pa man nagsisimula ang election campaign period para sa barangay and SK elections, ay binabantayan na umano ng COMELEC ang kilos ng mga kumakandidato. Nasa 1,165 na kandidato ang isinailalim sa briefing ng Commission on Elections sa Santo Domingo, Ilocos Sur para sa nalalapit na barangay and sangguniang kabataan elections. Ipinaalala ang mga dapat at hindi dapat gawin ng mga kandidato ngayon hanggang sa eleksyon. Halimbawa na lamang sa pangangampanya. Gaya ng yung mga sa pagdidikit ng mga posters, merong naka-designated common poster area at saka yung mga sizes ng mga campaign materials. Mahigpit din umanong babantayan ng COMELEC ang social media accounts ng mga kumakandidato na posibleng gamitin sa maaga at pasimpleng pangangampanya na labag sa panuntunan ng COMELEC. Itinuturing na premature campaign at election offense ang pagpo-post ng campaign materials sa social media. Bago ang campaign period sa October 19 hanggang 28, maaari umanong itawag sa hotline ng COMELEC sakaling makitaan ng paglabag ang mga kandidato at kung mapatunayan ay maaaring madiskwalipika. Samantala,
Green category na o generally peaceful ang kategorya ng Santo Domingo na unang inihayag na potensyal ang isang barangay dahil sa intense rivalry, ngunit kalaunay naging unopposed na ang kandidato sa lugar. CJ, ayon sa COMELEC at PNP ay wala pa namang naitatalang election-related incidents. Gayunpaman ay patuloy ang sinasagawang checkpoint ng PNP sa lahat ng bayan at lungsod. CJ? Maraming salamat, Ivy Hernando. Nirescue ng mga otoridad ang isang lalaki na umano'y may diferensya sa pag-iisip sa Talavera, Nueva Ecija. Ayon sa otoridad, inirereklamo siya ng ilang residente dahil sa umano'y pananakit. Ilang buwan din daw na pag-alagala sa kalyang lalaki kaya kinailangan ng sagipin ng otoridad para sa kaligtasan ng mga residente. Nakipag-ugnayan na rin ng mga otoridad sa pamilya ng lalaki para sa pagpapagamot sa kanya. Dinala sa mental health facility sa Mandaluyong City ang lalaki para sumailalim sa medikasyon. Sa halip na kumita, ninanakawan na pala ng sariling tauhan ng negosyanteng si Dante di tunay na pangalan sa kanyang pwesto sa Santo Domingo Public Market ng Ilocos Sur. Dumulog sa PNP si Dante nang mabisto ang modus ng kanyang mga tauhan matapos isumbong ng isang concerned citizen. Ang umano'y pinagbibigyan isang retailer na may pwesto rin sa pamilihan. Ang retailer umano ang nag-udyok sa dalawang tauhan ni Dante na magbenta sa kanya ng alak at cooking oil sa murang halaga. Sa investigasyon, aabot sa 200 cases ng alak sa halagang 296,000 pesos at 90 cases ng cooking oil na higit 49,000 pesos ang naibigay sa umano'y retailer mula noong Marso hanggang Mayo ng taon. Tinungo ng news team ang sinasabing babaeng retailer, ngunit tumanggi itong magbigay ng pahayag. Nagkaayos na si Dante at mga tauhan nito, pero desidido siyang magsampa ng kasong anti-fencing law laban sa retailer. 66 anyos na lalaki sa Ilocos Norte gumagawa ng water pumps gamit ang recycled materials na pinagagana ng vacuum tube. Tunghayan sa ulat ni Gab De Luna. Siya si Tatay Claro. Graduate sa kursong Mechanical Engineering 40 taon na ang nakalilipas. Matapos magretiro sa trabaho sa mga pinasukang kumpanya sa Manila, umuwi sa Ilocos Norte upang paglinangin pa ang kanyang kaalaman sa pamamagitan ng pag-imbento ng mga makinaryang makatutulong sa pagsasaka. Ang corn mill na ito na pinagawa ng kanyang kaibigan, sariling konsepto, gamit ang mga bakal mula sa junk shop. Tanging motor lang daw nito ang binili. Sila surplus nga motor to horsepower. Amin excluding JB belt, Kinje pulley, all from junk shop. Kakaiba raw ang ginawang corn milling machine dahil bukod sa mas pino ang mga mais, may 3 filter din ito upang maayos na nakasegregate ang magkakasinlaking nadurog na mais. Abala rin si Tatay Claro sa pagkumpleto sa kanyang inimbentong water pump na gawa sa recycled materials. Pinapagana raw ito gamit ang vacuum tube na hindi ginagamitan ng gasolina o kuryente. So napanunot ko nga baling ko dakala pa kinabang ti tao, di ba? Ina small scale nagbalin ngam da ka man scale at jela nang gala agad nababa. Kung gagana raw ito, kagaya ng mga maliliit na water pump na kanyang inimbento gamit ang vacuum tube. Malaking tulong daw ito upang magkaroon ng patubigan ng mga magsasaka sa kanilang lugar. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, tutok lang dahil magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. USA isinusulong ang pagbabakuna laban sa COVID-19 sa mga 6-month-old pataas. At North Korean leader Kim Jong-un binisita ang rocket ship facility ng Russia. Tunghayan sa Globalita. Sa United States, isinusulong ng Center for Disease Control and Prevention na palawigin ang pagbabakuna laban sa COVID-19. Target ng CDC na bakunahan ang mga 6 months and above laban sa XBB.1.5 variant
na laganap sa Estados Unidos. Paraan daw ito para makontrol ang muling pagdami ng tinatamaan ng COVID-19 na umaabot na sa 2,000 kada buwan. Pero mababa pa rin ito kumpara noong kasagsagan ng pandemic kung saan umabot sa 1.1 million ang nasawi sa US. Sa Russia, sa pagbisita ni North Korean leader Kim Jong-un kasama si Prime Minister Vladimir Putin, kanyang binisita ang rocket launch site sa bahagi ng Eastern Russia. Ipinakita sa North Korean leader kung saan ina-assemble ang pinakabagong space booster ng Russia. Sabi pa ni Putin, bukas siya sa anumang dialogo maging tungkol sa military matters. Una rito, itinanggi ng Russia at North ang paratang ng Estados Unidos na magkasabwat sila sa arms dealing. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Bagong dance challenge ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera viral. Tunghayan sa report. Trending na naman ang collab dance challenge ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera na Sabay-Sabay Tayo. Dito, kasama niya ang social media influencer na si CJ Lucky. Kita sa video ang chemistry nilang dalawa sa bawat dance moves. Kamakailan lang, nag-viral ang pagsayaw ni Marian na wala pa rin daw kupas ayon sa fans. Aabangan naman si Marian sa pinakabagong TV series ng GMA kasama ang veteranong aktor na si Gabby Concepcion at Max Collins, ang Against All Odds. Dumadapo rin pala sa isip ni Kapuso Dennis Trillo ang ilang what ifs sa kanyang buhay. Sa kanyang social media account, ibinahagi niya, what if hindi ako natutong umarte at hindi ako nag-artista? International Studies ang kurso ni Dennis sa kolehiyo at nagtrabaho pa siya sa isang telecoms company bago mag-audition sa television network. Bago nito, pagbabanda ang passion ni Dennis. Ngayon, ang Drama King, aabangan sa new TV series ng GMA, ang Love Before Sunrise kasama si Bea Alonzo. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Naging viral ang last episode ng Maging Sino Ka Man dahil sa mapangahas na pagganap ng mga bida na sina Barbie Forteza at David Licauco. Talagang pinagandaan daw nila ang mga eksena, lalo na ang drama at action series. Kapanapanabik kung paano mai-inlove ang karakter nila Barda na si Carding at Monique. Abangan ang Maging Sino Ka Man sa GMA 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. The beginning is the most important part of the work. By Martin Luther King Jr. Beginning. Kaya Every day is a new beginning. Every day is a new blessing, partner, di ba? Lunes ngayon, huwag tamarin. Unang araw ng linggo. Gising-gising. Diba? Dapat lang natin pagkatiwalaan. Magtiwala tayo sa magic of beginnings na sinasabi. Oo. At magtiwala sa sarili. Kasi syempre, ikaw rin talagang nagpupush sa iyong sarili na gumawa ng maganda, bumangon, na magsikap para sa iyong inspirasyon. Ayun. Yun yung magic. Magic! Yan, magic of beginnings, partner. Nako, inspired ang ating mga kapuso ngayon, partner, kasi papalapit na yung Christmas Christmas is in the air. Nako naman. Merry. Merry galo ka na ba sa akin, partner? Merry tayo ngayon, partner, kasi papapalapit na. Ano ba yung Monday natin, ha? Grabe tong Monday, ha? Paulit-ulit na words kasi, di ba? Malapit ng December 25. Kaya sa mga kapuso natin, Nako, habang may time pa, mag-ipon-ipon na para sa iyong inaanak, CJ Torida. Tama. Eto na nga. Mga kapuso, 98 days na lang, Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.